Sa tingin nyo, Sek, bakit kaya simula nung maisog days pa na buwan-buwan nila ginagawa? Oo. Tapos etong... di ba iniinsulto ko nga yung maisog na yan? Sinasabi ko, wala naman kayong tao eh. Andun pa si Digong. Andun pa si Digong. Andun pa si Harry Roque. Oo. Wala naman talaga eh. Kasi alam niyo sa totoo lang, si Sara naman, wala naman talagang hatak sa tao yan. In fact, ibubunyag ko ito. Yun. Noong 2021, na before magkaroon ng filing of candidacy, nagpa-survey ang Malacanang. Si Digong pa yun. Si Digong pa yun. Nagpa-survey sila at ang inutusan nilang mag-survey sa kanilang mga distrito ay ang mga congressman. Yung tinatawag nila na internal survey. Ngayon, yung mga congressman naman na marami sa kanila, mga kaibigan ko, nagkukwento sa akin na sinasabi nila na, alam mo naman, Marcos naman talaga kami. Kaya lang inutusan kami mag-survey dun sa mga distrito namin. Ang lumalabas ito nung tinipon na yan, nung kinulate na yung resulta ng kanilang mga survey, ang number 1 ay si BBM. Malayo, nasa 18%. At ang sumunod ay si Leni Robredo. Hindi si Sara? Hindi si Sara. Ito, malalaman mo. Si Leni ay nakakuha ng 11%. And si Isko ang pangatlo na nakakuha ng 6%. At si Sara naman ay 4% lang. Pang number 4 lang siya. Ang baba. Napakababa. So propaganda lang pala yan. That is the reason why kahit anong pilit ng ginagawa kay Sara noon tumakbong presidente, ayaw niya. Lumawit na yung dila nila Vivian Velez correct. kaka-run Sara run. Totoo. Kaya nangyari, wala. Even yung mga live podcast nila noon na nationwide daw na sinasabi nila Sara run, may mga chapters. Makikita mo yung views, 35. Diba? 26, yung hindi man lang umaabot ng 100. Correct. So, paano mo masasabi may tao sila? And confirm yan, noong yung mga maisog rallies, walang tao. Mga upuan lang nandun. At saka, karamihan pa doon, mga bit-bit nila ng mga vloggers. Correct. So, ibig sabihin niya, check yung motorcade rally nyo nung eleksyon, karamihan doon, BBM talaga. Ay, BBM talaga yun. 99%. BBM yun. Nasaksihan ko yan kasi kasama ako Lahat ng rallies yan kasama ako At yung mga motorcade. Ngayon, ganito. Ikukwento ko bakit na si Sara ay tumakbong vice president. Nung matansya ni Sara na talagang hindi naman siya panalo, wala siyang kapanapanalo kay BBM kung magtutuloy siya ng eleksyon. Nag-file siya as mayor ng Davao, di ba? Okay. At sinasabi niya talaga wala siyang planong tumakbo. Ngayon, nagagalit nga sa kanya yung tatay niya dahil ang gusto ng tatay niya ay tumakbo siya. No? Ang nangyari, may kumausap sa kanya na isang family friend na isang lawyer din na ang sabi sa kanya, alam mo ikaw, sikat ka ngayon, pinapansin ka ng mga tao dahil kasi anak ka ng presidente. Pag bumaba na yung tatay mo bilang presidente, makakalimutan ka rin ng mga tao and it will be very, very difficult for you to enter national politics. So ang dapat na gawin mo ngayon, tumakbo kang vice president kay BBM. Tama. Kasi dyan, wala kang gastos halos at sure kang panalo kasi kung bibit-bitin ka ni BBM. Tama. True enough. Si BBM ang the first and only majority elected president. Almost 59%. Tapos, hindi mo pwedeng masabi yun. Itong mga bobo ng mga DDS sabi na kaya nanalo si BBM dahil kay Sara. Ulol! Naalala ko yun, yung director na Laos nagsabi niyan Ulol kayo, nung tumakbo si Duterte, yung tatay mismo, ang nakuha lang is 15 million plus na. At yun, ay karamihan doon ay boto pa ng mga Marcos loyalist. Bakit ibinoto si Duterte noong time na yun? No choice. Yung mga Marcos loyalist, alam nga iboto si Binay. Dilaw si Marojas. O kaya si Marojas, dilaw din. So sino iboboto nila? Di siyempre, obligado sila na iboto si Duterte. Lalo pat nangako na ipapalibing daw niya si
Ay, pinangako niya pala yun. Pinangako niya yun. Pero at that time, meron na talagang case sa Supreme Court na meron na talagang petition na dapat i-allow because under the law, as former president and as a former soldier, dapat lang naman na siya ilagak ang kanyang labi doon sa libingan ng mga bayani. Alam mo, to continue with my story, hindi talaga plano ni Sarang tumakbo dahil alam niya wala siyang kapanapanalo. Ganyan pala dahil yan. na siya nga yung pinakamababa eh. Oo, sumunod sa kanya si Manny Pacquiao at saka si Ping Lacson. So yun ang order ng ito ay resulta ng mga hindi Pulse Asia at saka SWS kundi resulta ito ng mga internal surveys na ginawa ng mga congressman sa kanilang mga distrito. At tatay niya mismo nag-utos. Inutos ng tatay niya. Alam mo, Palirista, tama yung sinasabi ni Sek consistent yan Lagi kong tinatanong, bakit kaya ito si Sara? Kung talagang maraming followers to, bakit hindi siya makadikit sa followers ni BBM? Di ba? Di ba? Tama po, Sek? Ang layo ng lamang Ilang beses siyang nag-attempt na mag-appear sa mga rally-rally. Correct. Ang nangyayari, kinakantahan pa siya ng Sara, magnanakaw. O kaya, di ba, pag nakita siya, ikulong na yan. Negative ang perception ng mga tao sa kanya. Balita ko nga dyan, Sek, hindi na yan nanonood ng mga basketball Kasi makakantahan siya ng crowd Meron Uso recently pa naman ngayon yun. Uso pa ngayon yun sa mga politiko pag nanood ka ng basketball, ako kakantahan ka ng crowd. Iba na ngayon, mga Gen Z sa Camilinos, no? Talagang nakita walang mo, rules ngayon. yun pa lang yung mga Gen Z ngayon, yung mga millennials, yun nga tutol na tutol sa kanya Bakit ka mo? Nung nasa DepEd siya, ninakawan niya ng pondo yung mga bata In the sense na sa halip na gamitin para doon sa mga programa ng DepEd, napunta doon sa mga confidential Di ba funds. Sek, meron 12 billion pa na pinapa-explain sa kanya, hindi pa ang na-explain. na hindi pa clear. Bukod pa yung sa na-NDA sa kanya. Oo, Notice of disallowance. Kaya tama lang na nag-resign siya ng DepEd Secretary. Kasi Wala mangyayari sa atin hindi niya talaga. kayang patakbuhin. Wala namang nalalaman si Sara Anong tawag doon? Para sa akin, si Sara Pinapahinggan mo. si Sara ay malinaw pa sa tubig na to na boba. Saksakan ng boba at tanga si Sara. Totoo naman. Pakinggan mo siya magsalita. Parang parang immature. O kaya tama sabi ni ni Montulfo. Si Sara luka-luka. Misayad. There is something in her brain. Isipin mo yan. Yan ba magpipresidente? Paano mo ihaharap yan sa mga world leaders? Correct. Hindi mapagkasalita ng straight na English. Tapos ikukumpara kay BBM, di ba? Ay, nako. Si BBM nakita mo naman. Kita. Malayo ba, Sek? Malayo? Si BBM kahit na anong topic, pwede niya i-discuss yan sa'yo nang walang binabasa. Correct. At napakalalim ng kanyang mga thoughts dyan. Hindi kaya na Sarah, parang elementary, ang English niya Carabao Elementary English. Paano ka naman, paano mong Nakahiya, Sek, nakahiya. saksakan ng boba si Sara. Imagine ko pa lang, nahiya na ako. Alam mo kaya ako sinasabi to? Sige, Sek. Hindi ko minumura sa Sara kasi ang boba, hindi naman yan mura. Yes, sir. O sinasabi ko lang na maikli utak mo, ampaw ka, walang laman ang ulo mo. Pero Sek, ano ba hindi yun boba, hindi yun mura. Pero Sek, Binoto namin din hayam yung Sek. Pero Sek, ano masasabi mo? Sabi niya, ready na daw siya. Oy, bakit? Panggap ka ba ng mga tao? Kaya ka lang nanalo because of BBM. So, hindi pala totoo yung sinasabi nung law sa director na walang Duterte, walang Marcos. Hindi pala Ay, naku, napakalayo nun. I am ready to debate with him or anybody. Kaya, hindi kasi nila alam ang istorya behind that election in 2022. Hindi nila alam yung mga behind stories diyan.